So yun na nga no, latest update ho tayo dito sa may Rojas segment dito sa may Davao City Coastal Road, Rojas segment and Rojas extension entrance no. So kumbaga doon sa unahan yan, so hindi natin kita gawa nung may punong kahoy no. So sa likod ho niyan yung rotonda no. So diyan ho natin makikita yung roundabout gagaya nung sa may Times Beach na roundabout o rotonda. So makikita ho natin diyan mamaya kung puntahan natin. So since andyan yung rotonda natin roundabout no, so siyang para itong kinatatayuan ho natin, ito yung magiging entrance natin dito along Rojas Avenue. Ito yung extension lang no ng Rojas Avenue. So ibig sabihin na yan na nga yung mga motorista na magta-traverse from sa coastal road na ang ruta nila is galing sa may Bagua Playa or Ecoland or somewhere in southern part of Davao papunta ng downtown area, like magpupunta sila dito sa ating Rojas Night Market. So ito yung dadaanan ho nila na dito ho sila dadaan na ruta. So roundabout na to dito. So diretso yan Rojas Avenue Street or Rojas Avenue, which is located ho yung Ateneo de Davao University. Yun po yung kulay blue. And syempre Vivaldi Residences, yung pinakamataas sa tower na yan building. Tapos ito naman yung Tooto Picklin and yan nakadungaw na si Avida Residences or Avida Tower by Ayala. So itong kinatatayuan natin, ito yung tatayong entrance and the exit area or entrance no, entrance and exit area. Yan nga sa mga motorista, sa mga commuters na gustong pumunta ng downtown Davao, I mean heart of the city of Davao no. So dito kayo dadaan lulusot. So ito yung magiging daanan natin no soon. So as of now, since update ho tayo dito, so tingnan ho natin kung anong ganap dito. So dito pa rin naman no, may mga naka-install na ditong box culvert. Tapos meron pang mga naka-install na yung mga box culvert pero hindi pa lahat. For example, gaya nito, hindi pa siya nalagyan. Hindi pa siya nalagyan no, ng box culvert. Pero ito kinatatayuan natin, parang ito yata yung pinaka-latest na installation nila ng ng box culvert na to. So napakalaki ho nitong box culvert, napakalawak. So pwede siyang ito yung purpose ho dito is passage no ng ating tubig galing sa malakas na ulan no, siyempre galing sa downtown Davao. So dito yan sila lahat dadaan. Kaya kumbaga yan preparation no para sa napakalakas na buhos talaga ng tubig ulan mula sa kalangitan papuntang dagat. Dito sa Davao City pala ito babanggitin ko na lang no sa mga nanonood diyan na hindi pa taga Davao. I mean hindi pa nakapuntang Davao or medyo kaunti lang masyado kahit paano yung idea about Davao City. So nagtatanong kayo di ba na Davao City is binabaha ba ang Davao City? Yes, so yan Davao City is no exemption no, or hindi ho kami exempted when it comes to heavy rains. Talagang binabahaw kami dito kapag napakalakas ang buhos ang ulan. Tapos lalo na kung tawag nito tumatagal like 24 hours no, kasi nga may pag mga low pressure area di ba matagal mawala or matapos yung buhos ang ulan. So yes, inuulan kami dito, binabaha lalo na kapag sasabay yung high tide. Syempre high tide is talaga yan no. Tawag nito lagi ho yan no, constant talagang laging yan nagka-high tide. So magkasabay yung buhos ang ulan, high tide, so baha talaga sa Davao City. Pero ang kaibahan nga lang ng Davao City sa ibang metro city sa Pilipinas, meron kami dito facility na yung parang nagpa-pump siya ng tubig. Ano ba tawag diyan? Pumping station no. So yun kulay blue. I-zoom in natin ha. Yan. Yung kulay blue na bubong na yan ng malaking establishments, parang eskwelahan lang no, pero hindi ho yan eskwelahan. So yan po ay sa DPWH pa rin no. Under pa rin yan ng DPWH or Department of Public Works and Highways, I don't know. So basta yan siya ay marami kaming ganyan dito sa Davao City. Makikita nyo yan within the coastal area of Davao City or coastline of Davao City, or yung parang pinaka intersection no ng aming creek tsaka yung dagat. So ang po niyan, ang purpose ay siya yung nagpa-pump ng tubig mula dito sa, for example parang medyo stagnant na siya gawa nung napakalakas nga nung buhos ang ulan. So nagkaroon ng stagnation sa tubig. So hindi na siya makadiretso sa sa dagat kasi nga high tide. So parang ang ginagawa nitong yung facilities na yan, yung pumping station na yan, hinihigop niya
yung tubig dito. Kumbaga tinutulungan niyang makalabas early as possible or as soon as possible makalabas or makapunta sa dagat yung tubig galing dito sa creek na naiipon, para hindi na talaga siya dumating pa na aakyat pa sa downtown areas or sa mainland Davao or sa downtown areas, no, sa commercial area. Anyway, so going back tayo dito sa update. So yun lang, makikita ho natin dito box culvert, yan, installation or installed, meron pang hindi. Tas ngayon, tuloy ito namang paggawa dito is hindi man siya ganun ka mabilis kasi nga parang meron din naman sila talagang ding nasilip na siguro ito akin lang to siguro naisip nila, no. Yan, ito na naman tayo sa speculation, assumption, presumption, mga ganun, no, haka-haka. So siguro kaya siguro hindi na ito magawa-gawang i-push through, no. Hindi nila magawa-gawang i-pressure yung mga departamento nila dito sa kanilang mga naka-assign dito. Hindi nila pinipressure ang kanilang mga sarili na gagawin ng trabaho as soon as possible kasi hindi pa rin naman din talaga madadaanan yung coastal road segment 2 or yung segment B na siya nga nagkokonekta sa Times Beach, Ecolanda roundabout hanggang dito sa may roundabout or segmento sa may Rojas Avenue, Rojas segment. Okay, so yun lang yun lang ang aking speculation, yun yung aking haka-haka, di ba? Parang presumption, assumption, anumang shun tawag dyan. So ito pa, may mga kabahayan pa dito na hindi pa rin sila dinimolish, hindi pa giniba, no? Pero according sa mga hearsay, according sa aking mga nakukuhang pakikichismis dito sa mga tao nakatira dito sa paligid lang, yung iba naman din talaga ay bayad na, like kumbaga na lang, anytime soon pwede na silang i-demolish, aalis din naman na sila. Oo. So yan yun, no? So may mga iba pa rin dito, mga mangilan-ilan na mga bahay na hindi pa rin na-demolish gawa nung may mga may mga kulang pa ng mga inaantay ng mga pirma, ganon. Yung iba na dapat pipirma patay na, yung iba naman merong hidwaan sa pamilya. Kumbaga it's about family matters, which is hindi na siya magagawa ng paraan. I mean, I don't know kung anong magagawang paraan ng yan ng ating gobyerno para maayos yung sigalot ng pamilya nila, kasi deep state o tawag diyan, private, no, private problem nila yan, no. So hindi yan pwede pang himasukan ng gobyerno. It's a family matters nga, ika nga, di ba? Anyway, so yun lang, tuloy pa rin naman ang dito paggalaw ng mga construction equipment natin dito. For example, yan, meron tayong mga nakitang mga heavy equipment nga, di ba? Gumagalaw sila. So they're still doing their job. Hindi nga lang talaga ganun ka puspusan, mabilisan, unlike dun sa nakikita ho natin dun sa may Davao River, sa may Bukana Bridge, no. Syempre yan nga, ang Bukana Bridge sila talaga yung parang pinaka major roles, no, na ginagampanan dito sa buong coastal road natin dito sa Davao City. Kasi kumbaga hindi pwedeng babagal-bagalan yun gawa nung doon nga nakasalalay ang ating yung ating coastal road sa Davao. So mula doon sa may Times Beach hanggang dito kailangan madaanan na siya early as possible. Tsaka meron din silang tinatawag na target of completion, no? So nasa mga charts ho yan, no? Kayo na maglalakad-lakad, just in case na gusto nyong makita ng mga information about sa kanilang projects. So meron ho yan, may mga cost, budget, no, budget cost, or yung yung budget na nakalaan, kailan yung target of completion, kailan yung starting point and yung end point, parang gano'n, no. So yan lang. Makita nyo yan sa mga nakalagay na parang mga bulletin board. So yun lang, naglalakad tayo dito ngayon sa area na to dito. Siyempre kung development ang ilang percent of development na ba to dito, so ako i-estimate ko na lang, since nakawitness ako dito nung simula pa lang sa paggiba ng mga bahay, siguro malayo-layo na rin to, no. So napakalaking project to ditong ginagawa, nito matrabaho. So yun na nga, unang-una is sikasuhin, ayusin yung mga papilis ng mga home ownership ng mga nakatira dito. Tapos pangalawa, so yan nga, demolition job. Pangatlo is paghuhukay, di ba? So tapos ng maghukay, tapos yun paggawa ng mga culvert, box culvert, pag-install. So yun, nagawa naman na. So yung kulang na lang talaga dito is yung Bukana River. The moment na matapos ayun, so madalian na to dito, bilis lang to. Ang pag-demolish, wala yan, dali lang yan. Pag-demolish ng mga bahay, iba pag-iba. So itong installation of box culvert, dali lang din yan, no. Ang pagsimento, ito embankment, earthfill, hindi naman to ganito dati ka-elevated. Ang level ng lupa dito dati, tingnan natin ha, ito lang yun,
So, yan po yung level ng lupa. Ayan, yan po yung level, yung simento na yan. Yan po yung original na level. So, yan po yung daanan natin dati. 2 lanes lang po yan, pero ngayon magiging ano na to? 6 lanes, tatlo no. So 6 lanes na. So napakadali lang dito gawin. Hindi naman sa madali lang sabihin, pero kita naman natin no ang kakayahan ng ating taga DPWH, taga City Engineering Office. Kita naman natin kung gaano sila or paano sila gumawa magtrabaho. So effective din naman ito paano. Ayun dali lang to. So update lang ho natin. Kasi may kasi doon, may mga nakaharang, 'di ba? So just in case na kayo ay dumadaan-daan lang sa area tapos may harang kasi doon, hindi niyo masyadong nakikita at wala din kayong time para bumaba at makichismis, makiosyoso. So kami na lang mga nagba-vlog ang bahala dito. So ito yung ganap sa loob. So nakaharang man yun doon sa labas. So meron naman tayong passage dito sa area na to dito, kaya nakikita natin ang looban. So ito yun may mga heavy equipment nga. May mga embankment or earth fill pa rin tambak pa rin ang lupa andyan na. So may bagong installed lang na box culvert. So in short say, hindi ho siya nakabinbin, hindi ho siya nakatambak, hindi ho siya naka-stagnant or naka-freeze yung trabaho ho dito. So continuous pa rin continuous. So dati gigiba lang to dito, binabakbak. Ngayon may installed na mga na siya, mga yan ang box culvert na napakalaki, napakalawak. Di ko alam kung anong size nito sukat, pero sige pwede natin i-estimate mga wala ako mag-estimate, nakaya baka malaman yung baka mabisto lang tayo dito na ang bobo natin sa geometry. Geometry, di ba? Yung sa width, length, perimeter, volume o ano pa man. Anyway, so labas na tayo dito maipakita ko na sa inyo yung continuity or continuation ng project ko dito. So itong area natin na nilalakaran ngayon at this very moment. Yan, so ito yung normal or ito yung original na elevation or level ng lupa. Diba? So napaka layo kung tingnan mo yung background sa unahan, diba? So parang bundok na siya. So estimated ko parang nasa mga natambakan. Basta malaking trabaho ang malaki na yung na-achieve So malaki na yung na-develop sa lugar, sa project. Tapos ngayon, dito naman sa kabila, ito yung mas mataas, nasa mga 6, hindi yan bababa sa 6 meters talaga. From natural na from normal or from original na level ng kalsada. So syempre, ngayon may magtatanong ho sa inyo diyan. O kahit ako, ang aking other side, yung aking konsensya nagtatanong na bakit kaya ito ay hindi pa to dito giniba, hindi pa siya binakbak or binaklas, hindi pa siya nilagyan ng in-install, hindi pa siya hinukay, hindi pa siya in-installan ng mga box culvert gaya nitong sa kabila. Yan. At saka yung sa likod natin. Siyempre, daanan kasi ito dito. Ito yung parang nagkukonekta sa barangay 31D and 37D. Tama ba ako? 31D, 37D. So dito daanan So dito dumadaan yung mga padjak, tricycle, mga tao naglalakad. So siyempre, what's the point para gibain to dito, babakbakin, sisirain? Hindi pa rin naman talaga din madadaanan, magagamit itong segment B, gawa ng hindi pa nga tapos yung Bukana River doon sa may Davao River natin or Bukana River, diba? So habang hindi pa tapos yun, ipapagamit lang muna to sa mga tao, mga local, mga taga rito, mga naninirahan ang daan na ito, diba? Tsaka na yan gigibain kapag tapos na yun or malapit na, alam niyo yun, para sabay-sabay. So as of now, papagamit muna, diba? Dali lang naman tong gawin dali lang naman yan na i-demolish, ang dali niya yan tanggalin, bakbakin, ang dali lang yan na gawing kagaya nito box culvert. Hindi ko alam masyado yung yung ilang lanes, pero pagbasihan na lang natin yung sa may sa may Bukana, I mean sa may Times Beach yung sa Times Beach nasa yun nasa 3 lanes so malawak. So for example ito na lang, ito yung pinaka basis ho natin. Anong meron? Parang may namigay ng ayuda. Hoy, anyari.
Dito sa Davao ba, ang daming namimigay ng ayuda. Wala naman kami, hindi naman kami nasalanta ng bagyo rito. Anyway, so, yan o. Ito yung, ito na yun. Sure ball na to dito. Ito na yung pinaka-pundasyon, pinaka-boundary. So, dito na magbe-base yung natin, tulay. Yung ating segment B, yung ating coastal road and the road widening. So, dito yun. So, diretso yan doon, Tagos. Diba? So, estimated natin ilang metro kaya to. Wait lang ha, ilang metro. Sige, nasa mga 60 meters. Tama ba? Ay, mali. Ano pala, lagpas. So, siguro estimated natin mula dyan, oh. Yung padar na yan hanggang doon sa kabila. So, estimated ko siya almost nasa mga, yan na nga, 60 to 70 meters. Yun yung aking scale estimate. Yun lang, pakita na natin yung yung ganap sa unahan, meron. So, ito na ha, roundabout rotunda. Na meron dito. Bakit parang may may celebrity. Pero panigurado to, no, ayuda. Pero hindi ako sure. Yan lang siguro. Tapos na tayo dito. Thank you for watching. And I have to say bye-bye. Anong gusto nyo? Natin, i-cover natin yung after nito, no? I-cover natin yung event yan sa unahan. Kung ano yung ganap, ha. Okay? Okay na tayo dito. Thank you for watching. Bye-bye. Ingat.